magkaisa kami ng pagtuturo na may iisang Diyos, hindi tatlong persona. Next question. Ito ngayon ang kasunod na tanong. So, sinabi mo na related kayo nung first century. Sinong apostol ang nagsabi na meron kaming iglesia pang matatayo 1914? Meron bang nakasulat sa Biblia? Yes or no? May nakasulat pero hindi ang apostol ang nagsabi. Ang Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa Juan 16, ang sabi niya roon, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yung hindi sa kulungang ito, yun ay yung panahon ng Panginoong Hesukristo. At yun, yung ibang mga tupa na tinutukoy ay yung ngayong Lilitaw 1914 sa patotoo ng hula. Okay, next question. Dahil ginamit mo ang talatang Juan 16 na sinasabi, meron pa akong ibang tupa sa kawan na ito. Sila'y naman aking dadalhin, magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Ito ngayon ang tanong. Sino yung pastor na tinutukoy sa Juan 16? Si Kristo o si Felix Manalo? Ang sabi doon, si kapatid na Felix Manalo ang katuparan. Si kapatid na Felix Manalo ang katuparan. Kasi ang sabi ng Panginoong si Kristo, siya yung nagsasalita, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon. Yung salitang magkakaroon, katibayan na hindi na yun si Kristo. Okay, next question. Kung hindi may katutuparan. Okay, next question. Dahil lang sabi mo, si Felix Manalo ang katuparan. Ito ngayon yung tanong ko. Meron ka bang nabasa sa binasa mong talata sa Juan 16 na si Felix Manalo ang pastor na tinutukoy? Yes or no? Wala, pero may mababasa karon na gampanin yung pagiging pastor. Dahil ang hinuhulaan doon ay ang gampanin, hindi ang pangalan. Kaya nung nagkaroon ng katuparan, ang lumitaw si kapatid na Felix Manalo dahil siya ang nakatupad ng gampanin upang pangunahan yung ibang mga tupang binabanggit ng Panginoong Hesukristo. Okay, next question. Dahil sabi mo, ang gampanin, ang sabi mo na siyang katuparan ni Felix Manalo. O ito ngayon yung tanong. May sinong iskolar na pulpol na nagsabi, na nagpatunay na yung 1:16 na yan ay si Felix Manalo ang kinatuparan? Meron bang pulpol na iskolar na nagsabing siya ang katuparan niyan? Meron o wala? Sasagutin ko lang, moderator, okay lang ba? Wala na siyang time pero sasagutin ko lang. Okay lang po ba? Okay lang. Okay, sasagutin ko lang. Wala pong iskolar na nagbanggit noon. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi nakasalalay sa iskolar ang katotohanan ng pagsusugo ng Diyos. Kasi ang sabi doon sa Roma 10:15, papaano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? So sa pamamagitan ng patotoo ng hula, nagsusugo ang Diyos. Hindi sa pamamagitan ng iskolar. Thank you. Amen. Amen sa sagot. Puro wala. Okay, ako na. Objection, moderator. Magpatuloy lang siya. Ano yung objection?
At magpatuloy lang siya, wag siyang tumawa kasi wala namang kabuluhan. Okay. Hindi, natatawa lang ako. Okay lang. Ayun si Catholic. Iwasan natin ang pagtatawa. Okay, magpapatuloy na ako sa ikalawang Okay po. latag ko. So, ito na patuloy ko yung dahil kanina, tinanong ko siya, nakarating kami kay Felix Manalo. So, sinundan ko lang siya sa kanyang mga sagot. So, dito natin napatunayan talaga na kahit ang mga iskolar, wala talagang nagbigay ng, kumbaga, hindi nagbigay sila ng authorization na yun nga, sila yung katuparan o sila yung binabanggit sa Biblia. Ni kahit anino man lang ng iglesia, wala rin. Kasi unang-una, yung iglesyang itinayo dito sa Pilipinas, unang-una, hindi naman talaga si Kristo ang nagtayo. Kung si Kristo pa ang nagtayo, bakit kailangan pang irehistro sa SEC? Pagka inirehistro mo ang isang relihiyon sa SEC, hindi na yan siya relihiyon, kundi negosyo. Hindi kagaya sa Katoliko, na kailanman ay hindi ito narehistro. Kung bakit? Si Kristo mismo ang nagtayo. At ito na rin bibigyan ko ng paliwanag. Bakit sa Roma? Bakit sa Roma nagkaroon ng katuparan na diyan lalaganap ang Kristiyano? Kasi doon sa talata ng Biblia, sinabi, doon sa ikalawang Pedro, ang sinabi doon sa talata ng Biblia, ibibigay ko sa nagbubungang bansa. Meron doon sa talata ng Biblia, saglit lang bubuksan ko lang yung aking talata ng Biblia para naman hindi tayo ito sa Mateo 21:43. Ito yung nakasulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa inyo. Saan aalisin? Doon sa mga Hudyo o sa mga Israel. Sa inyo. At saan daw ibibigay? At ibibigay sa isang bansang nagbubunga ng mga bunga nito. Walang ibang bansa na tinutukoy doon kundi mismo ang Roma. Kaya nga, ang Roma ang siyang naging sentro ng Katolisismo o ng Kristiyano. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Maging man ang mga iglesia ni Kristo, gumagamit nga sila ng flag ng Italia. Saan ba yung kalapit yung Italia? Halos magkalapit lang din sa Roma. Yung meron pa silang ginagamit na kandileryo. Pero ang totoo, claim lang talaga yon ng kanilang sugo kuno na si Manalo. Ginamit kanina ang talata ni Tagakalos na Juan Gis 16 na mayroon siyang ibang tupa. Kung babasahin natin yan at itaas at ibaba, si Kristo ang pinapatungkulan yan at hindi si Manalo. At yung Juan 16, ginawa pa nilang hula. Hindi naman hula yun. Plano yun Magkaiba yung hula sa plano. Ang ginawa nila si Kristong manghuhula. Si Kristo ba manghuhula? Si Kristo kasi ang nagbanggit nun na mayroon pa akong ibang tupa na wala sa kawang ito. Sila naman ay aking dadalhin. Magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Saan ka nakakita? Si Kristo ginawa ng manghuhula. Isamantalang si Kristo, Diyos yan Diyos na totoo at tao na totoo, kaya nga hypostatic yun. Sabi niya kanina kasi binanggit sa kung ano-ano, kung saan na siya napunta na sa Trinity, kasi keso daw hindi daw totoo. Kulang ka lang sa pangunawa. Kasi kadalasan kasi sa mga iglesia ni Kristo, at nagpapasalamat na rin akong umalis na rin ako dyan,
mahina yung comprehension. Unang-una, mahina umunawa sa mga talata. Napakaliwanag na nga na isa lang ang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Kasi aral kasi nila na sinasabi na natalikod daw ang unang iglesia, samantalang sinabi doon sa talata ng Biblia, sa Daniel na binasa ko, na hindi ito mawawasak kailanman. So ang ginawa nila, nagturo sila ng aral na sabi, natalikod daw ang unang iglesia. Yung tanong dyan, nung natalikod ba yung iglesia? Nadaig na rin pala si Kristo ni Satanas. Kasi yun ang gagamitin nilang mga talata So doon pa lang, napapatunayan natin na mali talaga yung aral na sinampalatayanan nila. Unang-una, malayo na nga sa konteksto. So hindi talaga nila naunawaan ang tungkol sa Biblia. Hindi rin nila naunawaan, wala nga silang maibigay na eskolar. Ang sabi pa, hindi naman daw kuno sa eskolar dapat bumabatay. Yung mga isinalin na Biblia, sino bang nagsulat niyan? O halimbawa na lang tayo kay Jose Abriol. Sino ba si Abriol? Aba, kung hindi mo alam yan, isang scholar yan dito sa Pilipinas. Pinakatanyag na scholar yan. Yan yung sumulat sa Jose Abriol na Biblia, na ang banal na Biblia. Ginagamit nyo rin ang mga talata niyan. Ngayon, kung walang mga scholar, di saan kayo ngayon kukuha ngayon ng talata nyo na ginagamit na Iglesia ni Cristo at doon nyo kukunin ang pangalan? Totoo, yung relihiyong itinayo dito sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo, pangalan lang naman ni Cristo ang nakasunod dyan. Hindi naman talaga yung si Cristo ang nakasunod. Sino ba nagtayo? Alangan naman si Cristo. Pumunta ba si Cristo sa Pilipinas para itayo yan? Sino ang nagtayo niyan? Si ilan sila dyan? 11 sila dyan 11 silang original dyan na founder ng Iglesia ni Cristo. Kasama si Felix Manalo. Okay, thank you. Time's up. Unang tanong. Okay. Si Kristo ba magtatayo ng hindi sa kanya? Oo o hindi? No, dahil iisa lang ang itinayo ng Panginoong Hesukristo at yun ay ang Katoliko na tinatawag na One Holy Catholic Apostolic Church. Okay, next question. Sumasampalataya ka ba o naniniwala ka na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay sa Kanya? Yes, sa Kanya. Pero hindi ka ibig sabihin nun na Iglesia ni Cristo 1914 ang itinayo niya. Kasi masasabi nating natalo siya ni Satanas pagka ipinipilit mo. Isa lang yung itinayo. Yun ay ang Katoliko na pinangalanan ni Ignacio. Next question. Sabi mo, pinangalanan ni Ignacio. Saan mo mababasa si Ignacio ang magpapangalan sa iglesia na nakasulat sa Biblia? Ito ang sagot. Tapos na ang Biblia bago pa pinangalanan ni Ignacio. Kaya nga ang iglesia nung pinangalanan na, tapos na ang Biblia na sulat. Gaya rin naman sa Pilipinas na bago ito tawagin ang Pilipinas, tapos na rin. Nandito na ang mga Katoliko bago pa tinawag na Pilipinas ang bansa natin. Next question. Next. Sabi mo kanina, hindi magtatayo ng ibang iglesia ang Panginoong Hesukristo. At ang itatayo niya ay kanyang iglesia. Sang-ayon ka naman.
binanggit mo kanina na ano yung ginamit mo? Ibibigay sa bansang nagbubunga. Yung sinasabi mo bang bansang nagbubunga, iglesia ba yon na kay Kristo? O iglesyang nasa Roma? O sa Roma? Sagot. Both yon. Kasi yung iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo, yun yung relihiyon niya. At doon itatatag at doon magkakaroon ng malaking pagbubunga sa bansang iyon ng mga Kristiyano. At doon ito lalaganap mula doon hanggang sa buong mundo ang iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga nasusulat doon, bautismuhan mo question. sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Okay, next question. Ibig mo palang sabihin, inilipat sa Roma ang iglesia. Inalis na si Kristo, kung hindi, yung iglesia ay Roma na. Tama ba o mali? Mali, dahil ang nilipat lang ay yung simbahan na pinakatatagan. Kasi nga ang sabi, doon ibibigay sa nagbubungang bansa. Si Kristo pa rin ang may panukala at yun ang kanyang kagustuhan. Walang 20 para seconds. ito makilala sa buong mundo. Next question. Sabi mo, hindi si Kristo magtatayo ng ibang iglesia o hindi sa kanya. Pero, sabi mo, tinawag na Roma. Yung bang pinalitan si Kristo, kay Kristo pa rin ba yun o hindi na kay Kristo? Kay Kristo pa rin yun. Lamang ang nagamit ay Roma bilang pagkakilala doon sa mga Kristiyanong nasa bansang Roma. Kaya nga kung babasahin Next natin question. sa Biblia, maraming tinatawag na iglesia. Ano yung halimbawa ng iglesia? Iglesia ng Antioquia. Next question na, 20 halimbawa seconds. naman, iglesia ng Roma. O yun, next Saglit question. lang. Ako, tatapusin kasi may timer eh. Kaya nga, ilampas na lang 20 seconds eh. Okay. So, next question. Nasayang yung oras ko. Next question. Sa makatwid, sang-ayong ka, pinalitan si Kristo ng Roma. Hindi, dahil si Kristo pa rin ang ulo nito at katawan pa rin niya ang Iglesia Katolika na siyang kanyang ililigtas. Next question. Sinabi mo kanina, ang pangulo si Pedro. Pinalitan ba si Kristo bilang pangulo ng iglesia o hindi? Hindi. Si Pedro lang ang kinasasaligang bato. Siya lang kasi ang pinagbilinan ng susi. Kaya nga sabi doon, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. Susi, katunayan na kung ano ang ipapasyahan ni Pedro, yun ang mangyayari dito sa lupa hanggang sa kasalukuyan. Next question. Nasaan ngayon naroon ang ulo ng iglesia? Nasa Roma o nasa Pilipinas? Nasa langit. Hindi pwedeng nasa Pilipinas dahil unang-una ang layo ng Pilipinas sa ulo. Kaya yung iglesia, yung ulo na si Kristo, nasa langit at nakasubaybay sa kanyang katawan na siyang tanging kinasasaligan at suhay at katotohanan. Yun ang simbahang Katoliko. Next question. Okay. Ako naman. Okay. 7 minutes.
Walang napapatunayan si si INC Catholic na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo. Ang napapatunayan niya, pinalitan ng Roma ang Panginoong Jesucristo. At tungkol sa pagkapangulo, binanggit niya, ang inilagay daw na pangulo doon, kanina sa unang latag niya, ay si Pedro. So, doon pa lang sa unang latag niya, may kapalit na ang Panginoong Jesucristo. Tapos, hindi raw binigyan ng pangalan ng Panginoong ang iglesia. Kaya, pwede kahit na anong pangalan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano ba ang iglesia? Ano ba ang pakahulugan ng iglesia sa Biblia? Ang sabi, si Kristo ang pangulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang ginawa nila, pinalitan yung pangulo. Kaya papaano pang magiging katawan ng Panginoong Hesukristo yun? Una, ang ipinalit nila, si Pedro. Wala raw pangalan kasi hindi naman binanggit daw yung pangalan. Pero maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesukristo, aking iglesia. Pero inilagay na ulo ni Catholic, si Pedro. Anong sabi ng Biblia? Si Kristo ang pangulo ng katawan. So, yung iglesyang kinaaniban niya, na pinalitan ng pangalang Roma, dati kay Pedro na walang pangalan. Papalitan daw ng bansang nagbubunga. Roma daw yun. Kaya pinalitan ng Roma yung ulo. Kasi bakit? Alam natin na nasa Roma ang puno o ang ulo ng Iglesia Katolika na sabi, successor daw ni Apostol Pedro. Hindi naman naging papa si Apostol Pedro. Papaanong successor ay papa? Ganoon kasi yung aral nila. Kaya malabong malabo na ang tunay na iglesia ay ang Iglesia Katolika. Kanino lang daw nagsimula? Kay Ignacio, yung pangalang Iglesia Katolika. Biruin mo, hindi na pangalanan daw nung nagtayo. Hindi raw na pangalanan nung nagtayo. Ang nagpangalan, si Ignacio. Hindi naman nababanggit sa Biblia yun na magpapangalan sa iglesia. Maliwanag ang pagtuturo doon sa Biblia na ang sabi ng Biblia, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo ang may-ari. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang sabi pa roon, si Kristo ang ulo ng ikatawan sa makatwid bagay na iglesia. Kaya pala sinabi na kung sino man ang pumasok sa akin. Kasi katawan pala yun ni Kristo. Wala kang ibang papasukan kung hindi kay Kristo. Sabi hindi raw napapalitan si Kristo, sabi ni INC Catholic. Maliwanag na palitan . Una, pangulo si Pedro. Pinalitan daw ng bansang nagbubunga, naging Roma. Maliwanag na wala sa Biblia yung mga binabanggit ni Catholic kasi sang-ayon naman siya na hindi sa iba yung pagmay-may-ari kung hindi kay Kristo. Ngayon, ang sabi ng Biblia, yung iglesia, katawan ni Kristo, bakit mo papalitan ng iba? Yun ang ginawa ni Ignacio. Pinalitan. Kaya paano mo ba masasabing tunay na iglesia ni Kristo yun? O tunay na iglesyang kay Kristo? Pinalitan mo na. Ano ang sabi ng Apostol Pablo doon sa Roma 16:16? Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Ang ginamit na pangbati ay yung pangalan ng iglesia na kinaaaniban ng Apostol na Pablo dahil siya ay kaanib din doon.
Kaya ang sabi, lahat ng iglesia ni Kristo o mga iglesia ni Kristo. Sa Abriol pa, kapag ka binasa mo yon, kinukumusta kayo ng iglesia ni Kristo, ng lahat ng iglesia ni Kristo sa aklat ni Abriol, sa salin ni Abriol. Kaya anong mapapatunayan ni INC Catholic? Unang-una, iba yung aral. Iba yung aral na itinitindig ni Catholic. Hindi katulad ng aral ng Panginoong Jesucristo. Isa lang ang dapat na makilalang Diyos. Hindi niya sinabing 3 persona. Ano daw yung tunay na pagkakilala? Anong idudulot ng tunay na pagkakilala? Buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang Trinity. Yun ba ang nakalagay? Hindi. Iisang Diyos na tunay. At dapat din makilala na ako na iyong sinugo. Dapat tama din ang pagkakilala sa isinugo ng Diyos. Kaya kung mali ang pagkakilala mo sa tunay na Diyos, hindi mo ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. At hindi mo matakamtan ang tunay na pagkakilala kung wala ka sa tunay na iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang katawan. Wala ng ibang iglesia. At hindi mamamatay ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Nasasamahan niya ang tunay na iglesia hanggang sa dulo ng panahon dahil bubuhayin niya yun magmuli. Okay. Tapos na yun. Okay, magtatanong na ako, taga Carlos. So, Sige. ito yung unang katanungan ko, taga Carlos, dahil ginamit mo ang Roma 16:16. O ngayon, ito yung una kong tanong. Sino yung sinabihan dyan sa Roma 16:16 na mga iglesia ni Kristo? Kayo Mga taga-Roma, lokal o ng yung Roma. mga taga-Roma? Saglit lang, taga Kaya kanan. nga. Saglit lang. Saglit Akala ko lang. tapos na yung tanong. Sige, proceed, Roy. Sige. Ito yung una kong tanong. Taga Carlos, sino ba yung sinabihan na magbatian ng banal na halik? Taga Pilipinas o taga Roma? Taga-Roma. Yun ang itinatag Amen. ng Panginoong Jesucristo. Ang tawag niya doon sa mga taga-Roma, Iglesia ni Cristo. Lugar lang yun o lokal. Sige Pero na. ang tunay na iglesia ay yung kay Cristo, Iglesia ni Cristo. Hindi Iglesia Romana. Ito ngayon yung kasunod na tanong. Yung Katoliko ba, saan ba nakatayo? Sa Roma o sa Pilipinas? Pakiulit ng tanong, pakilinaw. Yung Katoliko ba, yung Vatican ba, saan ba nakatayo? Sa Roma o sa Pilipinas? Ang Katoliko nakatayo sa Roma. Hindi ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay nakatayo sa Jerusalem. Iwasan Kay ng tawa. Cristo. Iwasan ng tawa. Okay, ito next question. Dahil aral nyo ba na natalikod ang iglesia? Yes or no? Yes, aral namin na mayroong total apostasy. Dahil O ngayon, ang ito mga ngayon. tumalikod doon ay tumalikod sa aral. Okay, ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil sabi mo, aral nyo na natalikod ang unang iglesia. So ito ngayon ito ngayon yung tanong ko. Yung ulo ba, parte ba ng katawan? Yes or no? Yes, kung ang pag-uusapan natin ay katawan ng tao.
parte ng ulo ang katawan. Ngunit kung ang pag-uusapan ay iglesia, si Kristo ang ulo ng iglesia at ang katawan ay ang iglesia. Okay, ito ngayon ang kasunod na tanong. So kasi sabi mo, si Kristo ang ulo ng iglesia. Nung natalikod ba yung unang iglesia na siyang doktrina nyo? Naputol ba yung ulo? Yes or no? Hindi napuputol ang ulo. Hindi napuputol ang ulo. Sapagkat sa paningin ng Diyos, si Kristo bilang ulo ng iglesia, isang taong bago yun. Hindi napuputol yun. Ang naputol ay yung tumalikod sapagkat sumiwalay sa iglesia. Iniba ang aral. Okay, ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil lang sabi mo, hindi naputol ang ulo. Pero doktrina nyo na natalikod ang unang iglesia. O, ito ngayon yung tanong ko. Dahil hindi naputol ang ulo, nangangahulugan ba na ang iglesia, kung hindi naputol ang ulo, nangangahulugan ba na ang iglesia ay nagpatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan? Yes or no? Hindi na. No, hindi na nagpatuloy yun pagkatapos ng total apostasy. Kasi yung tumalikod ay yung mga taong tinakot na huwag nang sumunod sa aral. Pero yung tunay na iglesia na nanatili, nasasamahan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa dulo ng panahon o araw ng paghuhukom, ay namatay o pinatay. Pero yung iba, tumalikod o total apostasy. Okay. Ito ngayon yung kasunod kong tanong. Kasi ang sabi mo, na total apostasy. Ngayon, meron ka bang mababasa sa Biblia na letra por letra na nagkaroon ng total apostasy sa Biblia? Yes or no? Mayroong total apostasy pero hindi ko tiyak yung talata. Hindi ko alam ang talata. Pero doon sa pagiging total apostasy, iba na ang aral. Hindi na katulad ng itinuturo ng Panginoong Jesucristo na dapat makilala ang iisang tunay na Diyos. Trinity na ang ipinakikilala, hindi nag-iisang tunay na Diyos. Okay, ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil lang sabi mo, wala kang tiyak na mababasa sa Biblia na total apostasy at hindi mo alam, nangangahulugan ba na yung sinabi mo ay walang katotohanan at nagsisinungaling ka? Yes or no? Katotohanan yun. Katotohanan yun. Sapagkat ang tinagis na nating aral ay hindi na nga turo ng Panginoong Hesukristo na ano? Ito anya ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Ibig sabihin, tunay na pagkakilala ang ipagtatamo ng buhay na walang hanggan. Hindi na yun ang itinuturo. Trinity na. O, ito ngayon yung kasunod na tanong. Dahil ang sabi mo, katotohanan ang sinabi mo, meron ka bang maipapakita na letra por letra na talikod ang buong iglesia at wala nang natira? Meron o wala? Wala nga akong talatang may bibigay sapagkat hindi ko kabisado. Pero natitiyak ko sa iyo dahil ang kinagisnan nga natin ay Trinity ng aral. Kagaya ng pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, bukod doon sa makilala ang iisang tunay na Diyos, ang sabi niya, tao akong nagsasaysay ng katotohanan. Ay Trinity na ang tinuturo, Diyos na si Kristo. Hindi na pagtuturo ni Kristo. Kaya total apostasy. At batal na ba to?
Ang Oh, conclusion. kanina pa. Ako na ang susunod. Ribatal na. Ay, conclusion na di ay. Si taga Carlos mauna. Ay. Ay, oo. Ano? Conclusion nga. Conclusion. Hindi conclusion, ikaw pa rin. Hindi, ikaw mauna. Ikaw mauna, Ako ba conclusion na. mauna? Oo. Negative ka eh. Ikaw na nga conclusion. Diyan sa, kumbaga, narinig nyo naman kung ano, paano kami nag-usap, napatunayan ko na ang Iglesia Katolika ay hindi na ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kung yan pa rin, hindi sana nababago yung aral. Hindi mababago yung pagtuturo ng Panginoong Jesucristo kasi hindi na kailangan dagdagan yun eh. O hindi kaya babawasan, hindi mo na kailangan. Yung pagtuturo kasi ng Panginoong Jesucristo na ikaw ang makilala na tunay na Diyos, na nag-iisang tunay na Diyos, wala nang kulang doon. Kumpleto na yun. Ang sabi, ikapagtata mo pa ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang sabi? Meron pa rin dapat na makilala. Si Kristo na sinugo. Yung kasing talatang iyon ay tungkol sa pagtunay na pagkakilala. Hindi sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi sa tunay na pagkakilala, yun ang ikapagtata mo ng buhay na walang hanggan. Eh hindi na yun ang itinuturo. Unang-una, ano idinagdag nila? 3 persona. Nilagyan nila ng 2 pang persona ang Diyos. Hindi na yun tunay. Katibayan nyo na iba na. Wala kang mababasa sa Biblia na Trinity. Hindi yun itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ang turo ng Panginoong Jesucristo na ikaw ang makilala nila na iisang Diyos at ako kilalanin din, sabi ni Kristo, bilang sinugo. Hindi bilang sinugong Diyos. Walang ganon. At ang sabi pa ng Panginoong Jesucristo, bakit niyo ako pinagsasikapang patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan? Kung hindi kung sinasabi na si Kristo ay Diyos, hindi pa siya nagsasabi ng katotohanan doon sapagkat may inililihim siya. Kaya maliwanag ang katibayan na ang Iglesia Katolika ay ang katibayan ng total apostasy. Dahil hindi na iyon ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Talikod na ang aral. Pero yung tunay na iglesia ni Kristo ba natalikod? Hindi. Namatay lang sila. Pero sasamahan nyo ng Panginoong Hesukristo hanggang sa dulo ng panahon. Bakit sasamahan? Tatamuhin kasi nila yung kaligtasan. Ipagsasama yon ng Panginoong Hesukristo hanggang doon sa bayang banal. Kaya natutupad na hindi kailanman makapangyayari o ang kapangyarihan ng kamatayan, natutupad yun. Natutupad yun. Dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, bubuhayin silang magmuli. Hindi yun iniwan. Yung pangakong iyon ng Panginoong Jesucristo, hindi yun iniwan hanggang sa dulo ng panahon. Magkakaroon pa rin sila ng pagkabuhay na magmuli. Magkakaroon sila ng tunay na kaligtasan. Kaya hindi napatunayan. Ang isa pang bagay, kaya hindi napatunayan, iba na yung pangalan eh. Ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Dadagdagan ko pa, Gawa 20:28, iglesia ni Kristo. Bakit iglesia ni Kristo? Kasi si Kristo ang daan. Ngayon, paano ka makakarating sa Diyos? Kung hindi ka matutubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi doon sa Gawa 20:28, na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Kaya iglesia ni Kristo. Para ka maging iglesia ng Diyos, kailangan mo munang dumaan kay Kristo dahil si Kristo ang daan. Kapag ka hindi ka magiging iglesia ni Kristo, hindi ka aariin ng Diyos na kanya. Dahil noong nagkasala ang tao, hiwalay siya sa Diyos. Magmula nung nagkasala ang tao sa Diyos,
hiwalay na siya sa Diyos. Para maibalik, magiging kailangan matubos ka muna ni Kristo. Malagay ka doon sa kanyang katawan. Kasi yun ang ililigtas, yun ang kanyang tinubos. Ano yun? Katawan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. At yun ang pinatunayan ng patutuo ng hula. Sabi ni INC Catholic, sa 1:16 daw, sa 1:16, hula daw. Hula. Hindi niya alam yung hula kasi doon sa Biblia. Plano daw, sabi niya plano. Yung kasing tinatawag na hula sa Biblia ay paunang pahayag. Ang ibig sabihin ng hula sa Biblia, paunang pahayag. Yun ay paunang pahayag. Kaya sabi niya plano. Kasi paunang pahayag yun ng Panginoong Jesucristo na magkakaroon ng iba pang mga tupa. Hindi doon sa panahon niya o sa kulungang nasaksihan niya. Kung hindi, dito sa, kumbaga sa panahon na iba. Makikita mo yan na iba yan talaga kasi sabi doon sa Gawa 2:39, kahit ilan na ang tawagin ng Diyos. Kasi doon sa unang iglesia, binilang yon 144,000 natataka ng Espiritu Santo. Pero itong ikatlong bahagi, ayun ay hindi na mabibilang. Kahit ilan daw ang tawagin ng alipin ng ating Diyos. Kaya maliwanag na ang tunay na iglesia ay yung kay Kristo, hindi na babago yun. Hindi napapalitan ng ulo. Hindi napapalitan ng asawa. Dahil si Kristo, ang ulo ng iglesia o ang asawa ng iglesia at siya rin ang tagapagligtas noon. Hindi mo tatawagin ang pangalan ng iglesia dahil asawa ni Kristo sa Ama. Si Kristo lang ang daan para makarating sa Ama. Dahil siya yung tutubos. Siya yung tutubos. Kaya maliwanag, natindigan ko, hindi ang Iglesia Katolika ang iglesia, ang tunay na iglesia dahil hindi na nga kay Kristo. At ang iglesia ni Kristo, ang tunay na iglesia. Okay, ako naman. So maraming salamat sa katunggali ko. So dito napatunayan ko kanina pa lang. So sa mga tanong ko kung napapansin nyo, puro siya wala. Tapos ginamit niya ang talata na Roma 16:16 na sabi daw mga iglesia daw ni Kristo. Nung tinanong ko siya saan ba ang Katoliko nakatatag ngayon? Ang sagot niya, siya na rin mismo ang sumagot. Sa Roma pa rin pala. Yung pala, hindi nyo pala kapatid yun, kundi mga kapatid namin. I-aral nyo Paano nyo naging kapatid? I-aral nyo nga na natalikod ang unang iglesia. Aral nyo nga na nawala yung unang iglesia. Tapos ngayon, aangkin kayo doon sa first century. Di ba napaka-ipokrito naman kapag inaangkin nyo ang isang bagay na hindi naman sa inyo. Ang sabi nyo nga gagamit kayo sa Roman 16:16, hindi nyo alam na yung Katoliko nasa Roma. Gagamit kayo ngayon ng flag ng Roma, hindi nyo alam na yung flag ng bansang Roma ay Roma. Di ba? Napakalaking ipokrito. So, tingnan nyo na lang. So, wala siyang napatunayan. Kanina pa, sa simula pa lang ng debate namin, yung mga tanong ko pang lang yun. Kumbaga, hindi naman mabigatan yung tanong ko. Kasi unang-una, kahit mali ang aral nito, kaibigan ko pa rin to si Taga Kalos. Nag-iiyak na nga yung kasamahan niya dyan sa baba Ang tindi na nang iyak, nagbabanta na. No? Kasi alam niyang nasasako na yung kakampi niya. Kawawa naman. Diba? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. No? Na hindi nyo napatunayan kung saan-saan niya napunta. Napunta sa Christology at sa Trinity. Ang imbis na yung pinag-usapan namin, true church kami. Pero at least, kahit pa rin, kahit ganun pa rin naman, okay pa rin yun. Kahit paano napatunayan ko naman na
ang Iglesia Katolika na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay. At hindi ito kailanman na kagaya ng aral ng mga INC, ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo, na sinasabi, natalikod ang unang iglesia dahil sa aral ng demonyo. Kung tutuusin, sino ba yung may aral ng demonyo? Kayo lang naman yun . Sino ba yung may aral na bawal mag-asawa ng hindi kabilang sa pananampalataya? Kayo. Dito sa amin, wala naman kaming aral yan. Walang aral ang Katoliko niyan. Sino ba yung nagbabawal ng pagkain ng lamangkati? Ano ba yung lamangkati? Dinuguan. O di pinagbabawal nyo. Pero ang totoo, hindi naman kayo Hudyo. Hudyo-Hudyohan lang kasi. Kaya dito mga mahal na kapatid, nakita natin talaga na ang tunay na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay mismong ang Katoliko. Kaya nga, ang sabi doon tayo yung may kaligtasan . Mababasa natin yan sa Apokalipsis 22 hanggang 24 na sinasabing tayo ang may kaligtasan. Kaya nga mga mahal na kapatid, kanina pa nasako sila sa kanilang sariling mga talata. Tignan mo, so nahahayag lang talaga na yung Iglesia Katolika na itinatag ng Panginoong Hesukristo ay kailanman ay hindi talaga natatalikod. At ito yung tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. At kailanman, ang tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo, kasi kung paniniwalaan yung natalikod yung Iglesia, hindi ba kayo nagtatatanong sa mga sarili nyo? Kung natalikod ang Iglesia, hindi natalo si Kristo. Natalo ang Diyos ngayon ni Satanas. Sobrang powerful pala ni Satan. Kasi natalo niya Natalikod Iglesia Walang ganun. Kaya nga nung binasa ko kanina ang talata ng Biblia sa Daniel 2:44, nagtatag nga ang Panginoong Hesukristo o ang Panginoong Diyos ng kahariang hindi mawawasak. Kaya tingnan nyo, kahit anong paninira nyo, kahit anong sinasabi nyo, sumasamba kayo sa kahoy at bato, sumasamba kayo sa kung ano-ano. Diba? Natinag ba ang mga Katoliko? Bagkus ay naging matatag ang mga Katoliko. Mas lalo pa silang lumawak. Kaya nga natupad ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na humayo kayo at ipangaral nyo sa buong mundo. Diba? Kaya nga nakarating sa kung saan-saan ng mga Katoliko Kaya lang, ang Katoliko talagang aminado naman tayo na lagi itong lagi itong hinahamak kasi. Laging hinahamak kahit nga yung puno namin hindi nga lang hinamak Ano pang ginawa? Pinako sa krus Saan ka nakakita nun? Mismo na nga yung tagapagtatag ng iglesia, pinako pa sa krus Itong iglesia ni Manalo, sino nagtatag? Si Manalo, sasabihin nilang, iglesia kami ni Kristo. Ang tanong dyan, si Kristo ba nagparehistro sa Pilipinas? Bumaba ba si Kristo dito para itayo yung iglesia niya? O meron ba kayong nabasa sa talata ng Biblia, Felix Manalo, itatayo ko ang aking iglesia? Wala. Maliwanag pa sa sikat ng araw na wala talaga. Kanina nga nagtanong ako, doon ba sa Apokalipsis 7:2-3, sino yung nakita sa pangitain? Si Felix Manalo o yung anghel? Ito namang bugok na sumagot. Ang sabi, si Felix Manalo. Nung hinanapan ko ng patunay, wala pala siyang maipakita. Bumalik pa rin siya sa sinabing, anghel pa rin. Hindi pala si Felix Manalo. Di ba? Kaya huwag kayong magkiklaim. Kaya kawawa naman kayo. Lagi kayong nasasako. Sa akin, magaan-gaan lang yung tanungan ko. Pasalamat kayo. Gabi na kasi. Kung naaraw-araw to, ay nako. Lalo pat nakainom tayo ng isting. Nako, magandang tanungan sana to. Pero at least maganda pa rin yung namin ni Taga-Kalos. Wala namang alak yung nainom mo. At least masaya pa rin kami sa debate namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Sa mga nasako ko dyan, thank you po. Pasensya na po kayo. Lalo na yung sa mga umiyak sa baba. Thank you. Nasako ko.
Magpapatanong ba kayo? Tagilang Congrats sa dalawa. ate Joanne, tagilang tanong ba? Tanungin natin yung mga debaters. Magpapatanong ba kayo, mga debaters? Sige. Magpatanong naman ako kahit tagdadalawang may ano tanong. sana ako, Tanungin niyo ako. Meron sige, sana akong tatlong tanong para kay Taga-Kalos eh. Okay lang ba, taga-Kalos? Okay lang. Tatlong okay lang. tanong. Sige, tanong ako Okay. kay Bro Taga-Kalos. Ako po muna, Uncle. Sige, ako muna, Uncle. Sige muna, tatay. Okay. Go ahead. Tatlo lang ha, Okay, patanong din ha. Uncle Taga-Kalos, alam niyo po ba ang pinagkaiba ng proper noun sa possessive noun? Yes, medyo alam ko. Okay. Yung proper noun, pangalan. Yung possessive noun, yung hindi naman sa kanya, pero parang inangkin niya lang. Ganun. Parang ganun po. So, Possessive, hindi po kayo sure sa pangalawa? Ah, Okay, so ito po yung pangalawang tanong ko po. Base sa Roma 16:16, ano po yung nandun? Possessive noun o proper noun? proper noun yon kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagpapaliwanag ng Biblia. Pero kung ang pagpapaliwanag ng edukasyon ng pangtao, hindi yun magiging proper noun. Sa pagpapaliwanag kasi ng Biblia, kaya naging proper noun yon. Dahil kung ipapangalan mo yun sa iglesia, si Kristo ang may-ari. Ang sabi ng talata, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatibagay ng iglesia. Kung si Kristo lamang ang sasabihan mo, si Kristo yon. Pero ang sabi, katawan ni Kristo ang iglesia, kapag ka isinama mo yung iglesia ni Kristo yon. Kaya tungkol sa iglesia, magiging proper noun yun. Iglesia ni Kristo ang tawag doon sa tunay na iglesia. So, last na question po, no? Kung proper noun ang pangalan ng simbahan na nandun sa Roma 16:16, Churches of Christ po ba ang pangalan ng simbahan nyo? O Church of Christ? Sa English, Church of Christ. Sa Tagalog, Hindi po, Iglesia ni Cristo. churches or church? Ang pangalan ng iglesia namin, Church of Christ. Yung nasa Biblia, Hindi churches? Yung nasa Biblia na Churches of Christ, dahil yon kaya nagkaroon ng letter S yun, naging plural form, dahil may binanggit na mga kaanib mula doon sa Roma 1 hanggang 15. Kaya pagdating doon Okay po. sa Roma 16, kaya pagdating doon sa Roma 16, bilang naging plural form dahil sa mga kaanib. Kumbaga, nakapatukoy yun sa mga kaanib. Pero nananatili na iglesia, iisang iglesia lang ang itinayo ni Kristo. Kaya nananatili na ang tunay na pangalan nasa singular form, Iglesia ni Kristo o Church of Christ. Okay na po, thank you po. Ako sunod, okay lang. Sige po. Bro Taga-Kalos. Ako, Bench. Hindi to si Vince. Banggitin mo muna Hindi. pangalan ko. Hindi, ako muna. Sunod ako kay Bench. Nakadikit daw kasi sa akin si Rowel Tio. Kaya siya daw next. Sige. Okay, tanong ko kay Taga-Kalos. Yung Kristo ba ay proper name o hindi? Yes or no? Ibinigay na pangalan yon, hindi man sabihin natin nagiging proper name na rin siya kasi yun ay ibinigay na pangalan kay Kristo kasi pag sinabing Kristo, si Jesus yun. Pag sinabing si Jesus, si Kristo yun. Walang pagkakaiba ron. Can you give me, pangalawang tanong ha, can you give me any reference, dictionary or encyclopedia that the term Christ o Kristo ay proper name? Any standard reference, please. Wala akong maibibigay na ganon. Unang-una, wala akong dictionary. Wala rin akong Pero regarding kasi doon sa pagiging
Kristo o tatawagin Iglesia ni Kristo kung sa ang tinutumbok mo ay dapat maging Iglesia ni Jesus. Yung sinasabi mo. Not iglesia, bro. Only Christ. Only Christ. Christ, ibinigay yun sa kanya kasi ginawa siyang Kristo at Panginoon. Kaya siya yun. Ginawa siya sa Gawa 2:36. Okay, Kristo last talaga. question. No, ano ang kahulugan ng terminong Kristo? At ito ba ay pangalan o titulo? Pangalan o titulo? Kung sa pagiging titulo, hindi naman yan certificate, di ba? Yun ibinigay o kahalalan niya yung pagiging Kristo. So, kaya nga ang sabi sa Gawa 2:36, ginawa siyang Panginoon at Kristo. Yun ang ibinigay sa kanya. So, kung yan para sa iyo o titulo yan, wala na, hindi naman yan certificate, okay na rin. Okay, so Next. siya pangalan, kundi titulo siya. Paki-clear, bro. Either kahit ano ron, kahit ano, bahala ka na. Kasi ang maliwanag kasi sa Biblia, ibinigay yun sa kanya ng Diyos. Ginawa siyang Kristo at Panginoon. Yes, Okay. tama. Okay, ako na. Si Good Boy naman. Si Good Boy naman. Si Good Boy naman. Isimulan Hindi, sa Si Good Boy, si Good Boy muna. Ako na, goodbye. Sandali Sige, Pwede sige. sagot. Para patas, para patas. Madali lang Pwede ako. palang muna. sagot yung bahala na. Sige, Uncle. Si ano naman, si Good Boy naman. Paraya naman tayo, paraya. Ako muna, bro. Pasingit lang muna. Kanina pa ako eh. Ako muna. Si ano, tatanungin ko, si INC. Si INC tatanungin ko. Sige, bro. Sige, tanong. Sige. Okay. Una kong tanong, bro. Yung 16-18 ng Mateo, yung ba yung iglesia na RCC? Yung ba yun? Yes, Yung bro. Yung RCC, kasi ang kategorya kasi niyan, kung paano natin patutunayan na yan ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Tatlong kategorya yan, bro. Una, si Kristo yung nagtayo. Ikalawa, si Pedro yung leader. Pangatlo, hindi matitinag o hindi magigiba. Kaya nga, yung Mateo 16:18 at ang Daniel 2:44, magkakaugnay yan kasi yan yung tinatawag na kaharian na itatayo ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa na matatanyag sa buong mundo. Kaya yan yung binabanggit doon. Okay, next question, bro. Sige, next question. Saan mo mababasa sa Biblia na RCC ang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo doon sa Mateo 16:18? Saan talata? Tulad ng pagpapaliwanag ko, kagaya lang din yan sa Pilipinas na sinasabi ko, bago pa man tayo, kailan lang ba natawag itong Pilipinas, panahon na nandito na yung simbahang Katoliko. Saglit, bro. Saglit lang. Saglit. Sabi mo kasi kanina. Hindi, lilinawin ko yung tanong ko. Relax ka lang. Kalma ka lang. Kalma ka lang. Sumasagot pa ako. Tapusin Relax mo ka muna lang. sagot, bro. Ayusin ko yung... Hindi, lilinawin ko lang yung tanong ko. Kalma ka lang. Huwag kang kabahan, bro. Huwag kang kabahan. Kalma ka lang. Kaya ayusin ko yung tanong ko kasi nawawala ka dun sa ano. Hindi. Sabi mo kasi kanina... Huwag mo putulin. Sige. Huwag mo Sige, pagbibigyan kita. Sige. Sige. Kaya nga pinapaliwanag ko sa'yo. Kasi napaliwanag ko na yan kanina. Kaya nga hindi pinangalanan, wala sa Biblia ang RCC. Bakit? Tapos na ang Biblia bago pa nagbigay ng pangalan ng iglesia. Una, doon sa Mateo 16:18, hindi binigyan ng Panginoong Jesucristo na pangalan. Kahit pa sinabi niyang aking iglesia lang ang tinawag. Pero wala siyang binigay na pangalan. So, ito kaya, kailan lang nagkaroon ng pangalan? Itong lingkod ni Clemente na si Ignacio, siya yung nagbigay ng pangalan. Tinawag niya yung unang mga Kristiyano na mga Katoliko. Na ang ibig sabihin kasi ng Katoliko,
O sa Greek kasi niyan, katahulos, na ibig sabihin yan, universal. Okay. Okay na, bro? Pwede na ako? Okay na. Okay, kasi gusto ko lang bigyan mo ako ng time kasi nililinaw ko yung tanong ko para maintindihan mo yung isasagot mo. Eh, gusto mo naman kasi magpatuloy. Kala mo naman iipitin kita. Hindi, bro. Hindi ganon. Ang tanong ko kasi sa'yo kanina, ang tanong ko sa'yo is yung Mateo 16:18 ba, yung ba'y Katoliko? Sabi mo, oo. Ngayon, hinanapan kita ng talata. Saan mo mababasa na RCC yun? Ngayon, sasabihin mo, iba yung wala pang pangalan. Di, mali yung sagot mo nung una. Okay, proceed ako. Next question. Ang iglesia, sinasabi mo dito sa Mateo 16:18, iglesia ng Katoliko yon, RCC yon. Ang susunod kong tanong, saan itinayo yon yung sinasabi ni Kristo dito sa Mateo 16:18? Tinayo yun sa Jerusalem. Sa bansang Jerusalem talaga ang original Okay, niyan. sige. Kaso, sinabi kasi doon sa talata, saglit lang, patapusin mo ako ng sagot. Pinaliwanag ko na rin yan kanina kung bakit sa Roma yan. Kasi binasa ko yung talata ng Biblia sa Mateo kanina, nasabi doon na ibibigay sa nagbubungang bansa. Eh alam naman natin ang tungkol sa Jerusalem. Kaya doon ibinigay yung doon nagpatuloy ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo na pinanguluhan ni Pedro. Kaya, yung sabi mo kanina na mali ako sa sagot, hindi ako nagkamali sa sagot. Kasi yung essence nun, hindi nawala. Nandun kasi yung essence tungkol sa iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pakatandaan po natin na hindi po ibig sabihin yan na yung pangalan ay hindi nakasulat, ay hindi natatag ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, hindi nagbabase yun sa pangalan. Tandaan po natin, hindi yun nagbabase sa pangalan, kundi saan yan nagbabase? Doon sa essence na ibinigay. Kung titignan po natin, at lawakan natin yung ating pag-iisip. Alin lang ba ang itinayo ng Panginoong Hesukristo na iglesia, kundi ang Iglesia Katolika lang. At ito lang yung nagpapatuloy. Okay, next question. Okay. Yung iglesia... Hindi pa. Tatlo na. Lilinawin ko next question. Nakatatlo na. Relax ka lang muna. Pagbigyan mo. Hindi, Hindi, sige na, ikaw na, good boy. Sige. So, tanong ka na, Paano good pa boy. ko doon sa Hindi na, tatlo na bro. Sa tanungan lang. Kinakabahan naman kayong masyado. Huwag kayong kabahan. Hindi ako kabado sa'yo, bro. Hindi ako Paano kabado po? sa'yo. Sabi niya kasi... Tatlong tanungan lang kasi dito. Okay lang yan, tayo. okay. Kumbaga, Kaya nga, magbigayan tayo. Bro, taga Carlos. Gandang gabi, bro. Bro, taga Carlos. Ay, nako. Tulog na po. Hello, bro. Taga Carlos. Magandang gabi. Congrats. Magandang gabi rin. Thank you. Congrats sa inyong dalawa. Tanong ako, bro. Dito sa... Rinig ba ako? Rinig? Naririnig naman. Maliwanag. Sige. Magtatanong ako, bro, dito sa Pasogo, July, August 1988, page 6. Tanong ko dito, ang totoong iglesia na itinatag, Iglesia Katoliko, natatag ni Kristo, nagsasabi ito na totoo, bro, o nagsisinungaling? Bro, yung pasugo na sinasabi mo, hindi yan buo. Hindi yan, basahin mo yung isang pahina, ipakita mo sa akin yung isang pahina. Kasi, kasi ganito, no? Ito, Hindi, bro. Ano ko lang kasi, tanong ko lang, totoo ba to o hindi? Yun lang. ay, kumbaga yung pag-unawa mo dyan, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi. Kasi ganito, ang Iglesia Katolika, dating Iglesia ni Kristo nung hindi pa natatalikod. Pero nung nag-iba na ang aral, pati ng pangalan, hindi na yan yung Iglesia ni Kristong itinayo ng Panginoong Jesucristo. Naiba na aral eh. Kaya paano magiging kay Kristo pa? Next question. Ano? Putol, ha? Yun na, sagot mo?
Naputol ba? Yun ba sagot mo? Sige, yun ang tanong ko. sagot ko, yun ang sagot Pangalawang tanong ko, sabi kasi dito, simula sa noon sa pag-ano ng kasaysayan daw hanggang ngayon, ang Iglesia Katolika at saka ang mga apostoles nagkadugtong daw at saka hindi naputol at tatag ni Kristo ang iglesia na to. Nagsinungaling to o nagsabi ng totoo ulit? Iglesia Katolika? Oo, Iglesia Katolika. Roy, ikaw wala- magbasa, wala- Roy? Tayo. Walang ganyang pagtuturo ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga sabi ko sa iyo, Roy, pakibasa nga, Roy. isang buong pahina. Ano yun, bro? Bro, Pakita mo yung isang buong pahina. pakibasa Ano nga, yun? bro. Pakibasa. Pakibasa Ano yun? nga, bro. Ano? Pakibasa nga. Ano yung babasahin ko nga? Yan, o yan. Alin dyan? Ito, hindi man makita. Ito. Hindi ko makita yan. I-screenshot mo Ito, na lang, ito. tapos pakita mo dyan. Yan. Malakihan mo, Yan. Franz. Malakihan nyo. Yung buo. I-translate mo Tagalog, bro. Malakihan nyo, buo. Yan. Saglit ha. Saglit lang. Saglit lang ha. Ito. Saglit lang ha. Oh. Kahit ang kasaysayan ng sanlibutan nagpakita sa direkta na magkarugtong sa panahon sa tali sa Iglesia Katolika at sa mga apostoles, at ito ay hahatid hanggang sa paghuhukom nga ang Iglesia Katolika yan ang tunay na iglesia na tatag ni Kristo. Pasugo, July, August 9, page 1988. O, pasugo nyo yan eh. 1988? Tanong ko, bro. July. Tanong ko sa pasugo no na yan, 1988. bro. Ang tanong ko sa pasugo na nyo na yan, nagsasabi ba na question. totoo? Nagsasabi. Last question. Sandali ah. Sandali. Unang-una, hindi ko tinatanggap yan na pasugo namin. Sabi ko nga sa'yo, ang nagsisinungaling dyan, ikaw. O yung kung Sige. sino man ang mayroong gawa niyan. Walang ganyan, Okay, bro. walang ganyang aral ang last Iglesia ni question. Cristo. Hindi yan Last pasugo. question to. Last question to. Sige. Pantatlo, bro. Kung may pakita ko yung buong magazine yan bukas o sa makalawa, pag makauwi ako, aminin mo sa live, nagsisinungaling ka. Buong magazine talaga. Oo, Magazine pagka talaga. naipakita Sige, mo. okay. Isang buong Sige, salamat. magazine, isang buong Salamat. pahina, isang buong pahina. Kasi Okay, walang problema. may pecha yan, di ba? O, bibigay mo yung pecha, i-authenticate namin yan. I-authenticate No namin problem. yan. Sige, walang problema. Sige bro. At least, tayo, nabasa. Nasaan na yun? Okay. Thank you bro. God bless. Bro Roy, salamat. Next God na bless. magtatanong, si Ohio. Next na magtatanong, si Ohio. Taga Carlos, Sige po. meron Ano po yun? akong tanong. Ang tanong ko ay ito. Sino po ba ang founder ng Iglesia ni Cristo? Ayon sa doktrina niyo. Si Cristo po. Si Cristo ang founder ayon sa doktrina namin. Na ang saligan namin Ayon sa ay yun doktrina. ang hula o yung paunang pahayag ng Panginoong Jesucristo. Sige. Pasunod kong katanungan, moderator. Mayroon ka bang maipapakitang dokumento o referensya ninyo na ang opisyal na doktrina ng Iglesia ni Cristo, ang founder ay si Cristo? Ibig mo sabihin, humihingi ka ng dokumento galing sa amin. Oo.
na ang founder, ibig sabihin rehistro. Hinahanap mo rehistro Opo. ng founder ay ang Panginoong Jesucristo. Opo. Doon sa sinasabi mong rehistro, wala akong may papakita sa iyo na ang founder doon ay si Kristo. Pero Salamat. doon sa kumbaga sa pahayag, sa paunang pahayag ng Panginoong Jesucristo, hinuhulaan 'yon. Ngayon, yung aral namin, si Kristo ang founder ng iglesia, Next question, si 20 kapatid na seconds Felix na. Manalo ang nanguna. Oh, Sa next question. iglesyang, ito sa huli. Magtatanong pa ba ako? Next Sige. question. Next question. Tinatanggap mo ba na ayon sa doktrina ng mga iglesia ni Cristo, si Felix Manalo ang opisyal na founder at hindi si Kristo? Hindi ko tinatanggap kasi nga hindi namin yan aral. Ang nakalagay sa rehistro, may mga kasama siyang hindi lang siya ang nagrehistro noon, may mga kasama siya. At Next yun question. ay pangunguna lamang Ah. ng kapatid na Felix Manalo. Oh, next question, moderator. Sabi nung Last kausap question. ko si Tagapalos, hindi daw tinatanggap na si Felix Manalo daw ang founder ng Iglesia ni Cristo. So, tinatanggap niya ba na mali itong impormasyon na aral mismo nila sa pasugo na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristo? Hindi namin pasugo yan kung sinasabi mo mali sa doktrinang tinanggap namin. Kaya hindi ko matatanggap na iyan ay pasugo namin. Dahil